Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga ganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin po nating talakayin itong statement ni Tito Sotto. Sabi niya po dito, punctuality is practically former Senate President Tito Sotto middle name. In a real talk clip on Facebook, Sotto admitted po that being late is not only unprofessional but also irresponsible, na siyang tama naman, di ba? When you're on time, you show respect for other people's time and the commitment made. Sabi po ni Tito Sen, ayokong malilate dahil napaka-unprofessional na mga nahuhuli at saka irresponsable. Sapagkat ibig sabihin nun, hindi mo iniintindi ang kausap mo. Hindi mo binibigyang halaga yung mga pupuntahan mo o yung kausap mo. No? Sabi pa dito, recalling his day as Quezon City Vice Mayor, Sotto often arrived before everyone else. Kaya nung araw ng Vice Mayor daw siya, pag may event daw po, no, itong pinupuntahan si Tito Sen, nauuna pa daw siya doon na sa may event. Sotto, the actor turned politico, is eyeing a Senate comeback in the May polls. So mataas naman po, 'di ba mga kadabarkads, yung survey nito nga si Tito Sotto, kaya for sure ay pasok po siya. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kinakaharap na usapin ni Bossing Vic Sotto tungkol dyan sa Pepsi Paloma issue. So medyo tagilid ang kalaban po nitong si Bossing Vic Sotto kung ang pag-uusapan ay yung humahawak or yung abogado po nila or yung legal counsel po nila. Kasi marami ko pong nababasa mga kadabarkads sa mga netizen na wala daw na ipanalo di umano itong abogado po ni Daryl Yap. And syempre siya din po pala yung humawak ng ampatuan sa Maguindanao Massacre case. Sabi nga dito ng isang kadabarkads natin, si Attorney Raymond Fortun, ang abogado ng Daryl Yap, hindi nga naipanalo ni Attorney Fortun ang kaso ng mga ampatuan sa Maguindanao case noong taong 2009. Kaya ganyan din ang mangyayari sa kaso ni Daryl Yap na wala ring laban sa korte. Sabi nga dito, alam nyo ba, yung abogado ni Daryl Yap na si Attorney Raymond Fortun ay abogado ng mga ampatuan na mismo ang mga ampatuan na nasangkot sa Maguindanao noong November 23, 2009. Hindi nga niya na ipanalo ang kaso ng mga ampatuan, kaya tuluyan ang nakulong ang mga ampatuan ng mahabang taon. Hanggang ngayon ay nasa kulungan pa rin daw ang ilang miyembro ng ampatuan. Ako, di tagilid po ngayon ang pinaglalaban nitong direktor kung wala pa siyang naipapanalong kaso mga kadabarkads ha. Kasi itong abogado po ni Bossing Vic Sotto na si Attorney Buko de la Cruz, marami na pong naipanalong kaso niyan. And kilala po talaga yan na mahusay na abogado mula sa malaking law firm dito po sa ating bansa. And kanina nga pong 8:30, napakaaga nilang dumating. Ngayong araw ng Biyernes, Enero 17, dumating po sila dyan 8:30 sa Muntinlupa RTC. Ganon din po itong si Daryl Yap. And kanina nga po nakita ko yung video doon ng isang newscaster. Hinihingan po si Daryl Yap ng, alam nyo, ng statement. Pero nirefuse po ito ni Daryl Yap dahil nga po may umiiral na gag-order ngayon. So nagulat lang ako sa itsura ni Daryl Yap ngayon. Kasi ang pogi niya doon sa picture niya, sa mga profile picture. And napansin din po yan ng mga marami, no? Parang hindi naman daw angkop yung ni Daryl Yap sa personal. So yan lamang po yung mga nababasa ko doon. So sabi nga dito, ang writ of habeas data, isang legal remedy na nagbibigay proteksyon sa karapatan ng isang individual sa privacy, liberty at security. So ito yata yung pag-uusapan nila ngayon mga kadabarkads. Ito ay maaaring gamitin ng naghahain ng reklamo kung sa tingin niya ay nilabag ang kanyang karapatan ng kanyang inaakusahan sa paggamit ng impormasyon sa kanyang buhay na walang kaukulang pahintulot mula sa kanya na may maling detalye, lalo na kung gagawan ito ng istorya sa pelikula. Ito ang unang pagkakataon na personal na maghaharap sina Daryl at Bossing Vic Sotto sa korte. So,
Therefore, I conclude na kaya po pala pinipilit ng kampo nitong si Daryl Yap na kinonsulta daw nila itong paggawa ng movie kay Bossing Vic Soto na siyang hindi naman po. So doon pala tagilid po sila kasi hindi sila nagkonsulta personally or nagpadala man lang ng copy ng script. Kaya pala pinagpipilitan nila yan kasi doon may laban si Bossing Vic. Pag wala silang consent kasi, doon sila matatalo. Ayun po pala yun, oh. Kasi sabi dito, walang kaukulang pahintulot mula sa kanya at may maling detalye. Yan po ang pasok dito, no, sa dapat ipaglaban ni Bossing Vic Soto. Yan, patay tayo dyan mga Kadaver Kads. Lagot na po ang kalaban dito. And mga Kadaver Kads, si Bossing Vic Soto nga po, no, kanina, kasama niya din po itong si Pauline Luna Soto. Talagang all-out support si Pauline Luna Soto at this time. Kung nung nakaraan na pumunta po si Bossing Vic at Pauline Luna Soto dito po sa Muntinlupa RTC, naka-white si Pauline, ngayon naman ay naka-black po siya. Parehas po silang naka-black ni Bossing Vic Soto. So kanina nga po hinihingan din po ng pahayag itong si Bossing Vic Soto pero tumanggi din po siya. Sabi po ni Bossing Vic Soto ay sorry dahil meron nga daw pong gag order na siyang naunawaan naman po yun ng mga media po natin. So inaasahan na po ng marami na ihaharap na po ni Bossing Vic Soto ang kanyang matinding ebidensya na hawak laban po dito sa kampo ni Daryl Yap. So ano ba yung ebidensyang ihaharap ni Bossing Vic Soto na laban po dito sa kampo ni Daryl Yap, no? So yan po ang aalamin pa po natin dahil alam niyo naman po pag may umiiral na gag order, hindi pa po pwede yung talakayin dito. Basta ang aking paniniwala lang po ay maipapanalo ito ni Bossing Vic Soto dahil nasira po talaga yung kanyang reputasyon dito, nasira yung kanyang, alam niyo yung pagkatao, dahil nabubuli na din po yung kanyang mga anak, syempre yung kanyang pamilya, si Pauline Luna Soto, nakakatanggap po ng mga threats, di ba? Na siyang gawa po ng teaser na inlabas nitong si Daryl Yap. So, ibig sabihin, yung teaser na yan ay talaga naman pong nakaapekto, no, nakaapekto and talagang nakasira, no, dahil sa akusasyon na sinabi po diyan laban kay Bossing Vic Soto. Ang tanong naman ng mga netizen, ano kaya ang hawak daw na ebidensya nitong si Daryl Yap para maipanalo ang inihain sa kanyang 19 counts na kaso ni Bossing Vic Soto? So siguro po ang pinanghahawakan pa din po nila ay yung sinasabi po ni Attorney Fortuna na meron daw silang ebidensya na nagpadala daw sila ng copy of script dito kay sa siblings po ng mga Soto. So ano kaya yung evidence na yan na siyang maring dinideny po ng kampo ni Bossing Vic, maging si Tito Sen nga sinasabi na baka ibang Vic Soto yung pinadalhan mo niyan. So abangan natin ang mga magaganap. So hanggang dito lang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.